sa mga ating mga mahal na mga Pilipino na nakikinig ngayon dito sa ating programa. Ayun. Congressman Jing, ang lahat kahapon, buong mundo halos because of the social media, undeniably ay lumalawak ang atensyon sa nagaganap na political development, unfolding of, so to speak, very serious political situation sa Pilipinas. Isa po dyan kahapon, Congressman Jing Paras, ay ang pagkakaroon ng direktang pagpunta mismo sa Malacanang Palace ng Vice Presidente ng ating bansa, si Vice President Sara Duterte, at naghain ng formal resignation niya from her position as Department of Education Secretary. Congressman Jing, bilang panguna-munang pagtingin mo before ang unang talakayan na ito na hinihahanda natin, were you shocked or were you expecting but it came just too early from the period that you were expecting it to happen? Well, my reaction is it's a prayer answered. Because for those Filipinos, yung mga sumusubaybay sa programa namin na Iparas Kay Paras, as early as 6 months ago, as early as the time that the Vice President had made pronouncements contrary to the actions of Marcos Jr. Una, yung pakikipag-pistok muli sa CPP-NPA sa CPP-NPA na tinuldukan na ng dati nating Pangulo kasi wala namang nangyayari, hindi pumayag si ginang Vice President doon. Yung attempt na dadalhin yung mga Afghanistan people na manggagaling doon sa war-torn area, dadalhin dito as refugees or as whatever, no? Hindi rin pumayag si Ginang Sara. Tapos nung nag-launch nung rally sa Davao, at inimbita nila si PRRD as the guest speaker, itong tinatawag nilang Maisog, at nagiging parang awkward for Inday Sara or kay Vice President na gusto niyang makisama sa kanyang tatay at kapatid, pero he is hindered by her duty to the republic, to the government, being the Secretary of Education. Parang hindi maganda ang ano niya, no, ang kanyang situation. So I was saying already, Eric, several times in our different episodes na siguro it's about time that the Vice President, who is the highest rated, highest performed official, should leave the sinking ship already. And that was almost 6 months ago mo pa sinabi. 6 months ago ko pa. Tapos, bago ito na-announce, 2-3 days ago, nagbiluan kami ni Kaado, yung sana Ado Paglinawan. ito na dapat ang time na umalis na si Sara kasi binabastos na siya, hindi na siya kinakausap. Sa Van de Honor, she was not even invited. All the indications is that parang she doesn't exist anymore. So why should you prolong when in fact she's better off without this being part of this government? Kasi napakataas ng rating niya. Tsaka yung public acceptance niya. Yung latest, I think, if that the latest survey ng Pulse Asia nung March, 67%. Si Marcos, malayo sa kanya. Nasa 50. She was the highest trusted and performed official. So, bakit mo papabanguhin yung gobyerno
na bumabagsak na. Congressman Jing, hold your line. Yes. Kasi may ulat talakayan tayo on that regard. Na maganda yung opening salvo ng mga binanggit mo. It's a sinking ship. It's a morally bankrupt government. There is an apparent and undeniable failure of leadership on the part of Marcos Jr. Why would you prolong your presence as a deodorizer, pagpapabango, sa isang gobyernong hindi naman naglilingkod na sa kabutihan ng bansa at kabutihan ng mamamayan? Magandang mga opening salvo yun, ha, na pagtingin natin ay may mga batayan sa sirkumstansya at kaganapan yung mga pagtinging politikal na yon ni Congressman Jing Paras. Let's go now to the ulat talakayan at tingnan natin kung paano natin mapagdudugtong sa mga nakaraang kaganapan at mga iba pang magdudugtong na mga pangpolitikang mga events that will lead to the congruence ng mga pagtingin hinggil dito. Ulat talakayan muna tayo, Congressman Jing, Yes, sa nangyari kahapon. Tama po. Sige. Eksaktong 2:21 ng hapon na ika-19 ng Hunyo nang tumungo si Vice President Sara Duterte sa Malacanang para mag-resign bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Kinumpirma ni Secretary Cheloy Garafil na tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Vice President Duterte. Epektibo ang resignation ng pangalawang Pangulo sa July 19 matapos ang 30-day transition. Sa kanyang naging mensahe, binigyang diin ng pangalawang Pangulo na ang kanyang pagbibitiw ay hindi isang kahinaan. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Sa kabila ng kanyang pagbibitiw, tiniyak ni Vice President Duterte na patuloy niyang susuportahan ang sektor ng edukasyon sa bansa. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Duterte sa DepEd sa loob ng 2 taon, iba't ibang reforma ang ipinatupad para sa pag-unlad ng sektor ng edukasyon mula sa mga pangangailangan ng mga estudyante hanggang sa pagtugon sa mga hinaing ng mga guro. Isa sa mga reforma na ipinatupad ng DepEd ay ang matatag curriculum na layong maiangat ang antas ng kaalaman ng mga kabataan lalo na sa writing, reading at mathematics. Nanindigan din si Vice President Duterte laban sa CPP, NPA, NDF, kriminalidad, terorismo at iligal na droga upang matiyak ang seguridad ng mga paaralan, estudyante at guro. Hindi rin kinalimutan ng pangalawang Pangulo ang kapakanan ng mga guro mula sa kanilang mga benepisyo at sweldo hanggang sa pagsiguro ng kanilang maayos na working environment at pahinga o bakasyon. Kabilang din sa mga nagawa ng DepEd ay ang pagpapatayo ng karagdagang school buildings at classrooms at pagpapakabit ng mga internet connection sa mga paaralan. I did not do this alone, nor do I claim to have done so. I would like to take this moment to express my profound gratitude to those who took part in this journey. To my DepEd family, Execom, Mancom, Central, Regional, Division, and school officials, teachers, and non-teaching personnel, thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Mabuhay kayo. Bilang DepEd Secretary, nakakuha si Vice President Duterte ng mataas na trust at performance ratings mula sa iba't ibang survey. Kinilala rin ang DepEd na pinagkakatiwalaang ahensya ng gobyerno. Ayun. Congressman Jing Paras, consistent for the last 2 years, ang pinagkakatiwalaan, top performing at nagdi-deliver ng mabuting serbisyo sa mamamayan at kabataan sa sektor ng edukasyon at sa buong bansa natin, si Sara Duterte bilang DepEd Secretary, at siya ang isa sa kinikilala na most trusted na namumuno ng pamahalaan. Even ang kanyang integrity and acceptance sa mamamayan ay mas mataas
kung ikumpara sa Pangulo ng Bansa. And even ang kanyang electoral mandate is the highest so far in the entire political history ng bansa. Tama. Gaano kabigat itong naging desisyon, anong impact nito sa alignment of political forces at sa alignment of political opposition movement na namumuo laban po sa very apparent failure of governance and failed leadership of Marcos Jr. Not now that the Vice President is on the road para manindigan at maging hayagan na magpapahayag ng kanyang boses outside of the formal cabinet ng Pangulo ng Bansa. Congressman Jing. Napakaganda nito na signal na magkaroon ng consolidation ng lahat na hindi naniniwala na kay Marcos. Lahat na nagagalit na kay Marcos dahil sa kanibulastugan ng gobyerno. The Vice President will now be able to bring those people na naghihintay sa kanya into the mainstream opposition. Kasi mayroon ng grupo na sumasabay kay Marcos. Itong tinatawag na Yung Marcos alis dyan? Hindi, yung itong maisog na guest parati nila si President Duterte, no? But only a portion of those who believe in the opposition. Pero yung bulk na naghihintay pa sa aksyon ni Vice President magiging magkaisa ngayon. At mabigat ito dahil hindi lamang yung mga DDS na nanatili kay Inday Sara, hindi muna sumali doon sa Unity opposition na tinatatag at sinasamahan ni PRRD at ni Baste, kasi naghintay kay Inday Sara, marami ding mga bumoto kay Pacquiao, kay Isko in the last election na are just waiting for Inday Sara because Pacquiao Sara yun eh. Isko Sara. Isko Sara rin. So maraming naniniwala kaya nga 32 million ang boto niya eh. Overwhelming. So there are those who are just waiting in the wings and will now join forces with the existing opposition forces. So this will be a very big but I'm not making a conclusion kasi kare-resign lang ni Vice President and siyempre she will try to pahinga pa siguro yan, titingnan muna niya yung landscape kung paano ilalatag niya yung kanyang sunod na hakbang. Pero nakikita ko na doon lamang ang direction with PRRD, Baste, and ito ngayon the sitting Vice President together, this will be able to create a new and a very genuine opposition that will address the pitfalls of this administration. Ayun. Congressman Jing, dudugtungan ko ng tanong yung inyong pananaw that with the resignation of the Vice President from the official cabinet position niya bilang DepEd Secretary under the Marcos government, nabibigyan ngayon siya ng mas malawak na elbow room to operate and to make a platform of public opinion that will have the legitimacy and the mandate na bitbit ng kanyang pagiging pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kumpara na nakatali pa ang kamay niya dahil siya ay nasa bahagi pa ng gabinete ni Marcos Jr. So mas malawak ngayon ang kanyang magiging political spectrum of sharing her opinions tungkol sa mga nagaganap na mga matitinding issue sa Marcos government. Ngayon may direktang tanong dito sa iyo. Will the Vice President become
an impetus factor that can trigger a broader protest movement and a wider people's discontent against the Marcos government now that they can have. She may or she may not accept it, she may or she may not want it, the Vice President, but people will really clamor for her because of the constitutional mandate and sovereign will granted by the people to her in the elections. She becomes now a very prominent figure that will become a rallying figure into the formal opposition movement and even to towards sa pagkakaroon ng isang matinding pag-aalsa o pagtutol ng mamamayan sa mga tendensya ng digmaan, authoritarianismo, diktadura at mga kagarapalan ng gobyernong ito. At ngayon ay may pwedeng silang takbuhan ang mamamayan sa figure ni Vice President Sara Duterte, although they were already inspired by the presence of former President Duterte. Congressman G. Well, Eric, this is nothing new. History repeats itself. Ika nga eh. Ibig sabihin, ang mga kaganapan noon sa panahon ng EDSA 1 at EDSA 2, kung saan nag-gravitate ang mga tao papunta sa isang political faction at nagkaroon ng alternative in the social movement and protest movement, nakikita ba ninyo na pwedeng mangyari ang possibility of a repeat of that kind of movement ng taong bayan sa Pilipinas? There is no doubt that the resignation of the Vice President will precipitate an action on the part of many Filipinos who are suffering from the incompetence, the lack of action, yung kahirapan, yung corruption, gutom, and everything. This will precipitate. Kasi this is nothing new, as I said, dahil nangyari na kay Gloria Macapagal-Arroyo. Remember, GMA was the Vice President. In fact, the people rose in a legal action by going into the EDSA 2 process. So we don't deny the fact that this can also precipitate an EDSA 3. Meaning this can be a turnaround factor. Yes. Sa almost 2 years ni Marcos Jr. na nakikita at nararamdaman ng taong bayan, undeniably, hindi siya nagpapatakbo ng gobyerno niya. Tsaka sabihan natin ng ating mga kababayan na EDSA, people power, is not prohibited by law. It is free expression of the people's Direct sovereign will. Direct sovereign will, because they no longer believe in the existing government. Klaro. So, this was upheld by the Supreme Court. Yung kay Cory, and even yung kay GMA, which became a Supreme Court jurisprudence. So, wag tayong matakot na sa tatakutin na because people power has become part of the law of our land. Yeah. Internationally, in fact, it is recognized. pinagpalakpakan pa nga si Cory Aquino ng mga congressman at senador sa Amerika for driving away a dictator. Tama. Di ba? So, with the presence of the Vice President, and we're hoping, we're not making a conclusion or parang inuunahan natin sila, pero ang hinaing ngayon ng tao ay orphans po kami. Yung tatay nyo, Madam Vice President, medyo may edad na, pero mahal na mahal pa rin ng taong bayan. Pero mas maigi siguro
Madam Vice President, na samahan niyo siya dito sa laban. Maganda yung tinuran po ninyo. What makes the difference, mga kababayan, of a presence of an active and sitting Vice President like Sara Duterte to be part of a people's movement to question accountability, to demand accountability, transparency, competence, and integrity to the office of the President for a serious betrayal of public trust, failure of leadership, incompetence, morally bankrupt na uri ng pamumuno, ay ang legitimacy na bitbit ng kanyang opisina sapagkat siya ay constitutionally mandated to become a legitimate successor to the office of the President once people will uphold the legitimacy of her succession sapagkat ang Pangulo ng Bansa ay hindi nagpe-perform ng kanyang mandato. So, mabigat ba ito, Congressman Jing, na pag pumunta at mag-decide si Sara Duterte to lead the opposition movement and unify all opposition forces to the rising tyranny, authoritarianism, and madness for war versus China na binubulid ng gobyerno ni Marcos, will it become a force to reckon with sa bahagi ng Marcos government at hindi niya mapipigilang dadagsa at lalawak ang pagkilos ng taong bayan? Unang-una, let's look at this on a perspective. Unang-una, si Sara, bago nag-eleksyon, number 1 na siya sa survey. Front runner. Pero she was a reluctant candidate. People took advantage of her vulnerability kasi, well, I don't want to let go of the reasons why she decided to run for Vice President. But PRRD shared that reason to me, but that's neither here nor there at the moment. Yes. Anyway, history has happened na siya talaga ang number 1 sa survey. Sumakay na lamang si Marcos after making some maneuver na na-convince nila si Inday Sara to become Vice President. But regardless of that, napakita pa rin niya na mas lamang na lamang siya kay Marcos. Tama. So there is really a continuing mandate kung sakali man na she will take the leadership of the opposition. It's not hard for people to flock to her. Kasi unang-una, sa survey pa lang, hindi naman nagsasinungaling yung SWS, hindi naman nagsisinungaling itong Pulse Asia, siya ang nangunguna eh. So, pwede mo bang sabihin na ang opposition ay namimilit sa taong bayan para sumama sa kanila? No. It will be a natural force for people to flock to her because sa survey pa lamang, pinapaalam na ng taong bayan na we trust you. You have performed so well. So, pagka eventually, if she decides really to lead the opposition, it will become a success. Malaking factor yun, no? Magandang pananaw yun. May isa kaming gustong itanong sa'yo dito sa Pilipinas nating mahal. Kanina pa ito tumatakbo before natin balikan. Yes. Yung impact and the affirmative contribution of Sara Duterte in the opposition movement of political forces that will, sabi mo, consolidate and mag-gravitate ang tao at ang malawak na sektor ng mamamayan sa kanya dahil trusted siya, well-performing siya, may integrity, proven ang kanyang dignity as a leader of the country, mayroon siyang sariling desisyong mabuti na nakaugnay sa interes ng mamamayan. Ngayon ang tanong sa iyo, Congressman Jing, ano kaya ang mga mabibigat, posible na mga dahilan na nagtulak sa ngayon kay Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo ng Bansa to draw the line and get out of the cabinet ni Marcos Jr. and expectedly, isa ito sa babantayan na magiging political critic ng gobyerno nito, lalo na may mandato ito na mas mataas pa sa presidente ang boto niya.
May tatlong bagay na gustong itanong sa'yo. Number one, ang kanyang pagtingin ay tumutugma ba sa pagtingin ng kanyang ama na former President Rodrigo Duterte na papunta sa diktadura at authoritarianismo at walang pagkilala sa batas at katarungan at abuso sa poder ang nangyayari sa maraming pagkakataon na ginagawa ni Marcos Jr. at hindi niya na ito kayang itolerate pa. Number two, ang nagaganap na napipintong pagkabulid sa kamatayan through sa senseless madness for war ng Marcos Jr. sa kanyang pagpihit sa baluktot na foreign policy in relations to China, which sa tingin ng mga tao, ang kanyang pananahimik is a sign na nag-a-analyze siya at nagkuha ng timing na pwede na siyang manindigan kapag outside of the cabinet family siya ng Marcos Jr. Number three, na nakikita ng taong bayan, yung walang respeto na ginawa ng Marcos government using the coercive apparatus of the government, yung mga pulis na lumusob sa Davao, at kulang na lang ay sagpangin ng martial law na deklarasyon ng buong Davao City. Halos walang kapangyarihan sa batas at sa aktwalidad si Mayor Basti Duterte sa mga pulis. Hindi nirespeto ang Pangulong Rodrigo Duterte na dyan nakatira. Ang mga sibilyan, mga bata, kababaihan nilusob sa mga religious compound sa Kingdom of Jesus Christ. Bilang Vice Presidente, dito rin siya nakatira. Sa tingin mo lahat ng itong mga binanggit ng taong bayan ay napuno na ang salop para kay Sara Duterte? Well, hindi lang ito. I mean, those three that you mentioned are just part and partial of her early perceptions already na she is a sore thumb in the Marcos administration. Unang-una, gumagawa siya ng maganda, gumagawa siya ng magandang trabaho, may magandang purpose siya. Tapos biglang na politika yung kanyang allocation that should have been used to serve the purpose for which she was mandated to do in the DepEd ay Pinolitika yun. Pinolitika. O, yun pa lang, malaki ng frustration sa kanya yun. Tapos mayroon pang isang pangit na tao na humihimok sa kanya na gumagawa lang naman siya ng tama at wala naman siyang kinalaman sa mga aksyon ng kanyang pamilya who were doing independently of her. Diba? Oo. So, marami pang mga bagay na hindi natin mami-mention lahat. Pero ang bottom line, all this, she has reached a point na na-realize niya na why am I here? Ayaw naman nila. Ako dito. O di doon na ako sa maraming tao na may gusto sa akin. O di, I will lead the multitude of people who are against this government because of its failure, its ineptness, its incompetence. So dito na ako. In the hope that I will be able to change the government in the sense that it will be able to serve the people well. Ayun. Di ba? Klaro. Congressman Jing, may tanong dito. May pinost ka sa iyong Facebook yata o sa isang group chat na kumakalat din ngayon. Hours after that the Vice President resigned from her position as Secretary of Education, sinabi mo na the fresh hope and bright future for genuine opposition has been ushered now with the resignation. Yes. What do you mean by that, please? Well, I said that this is now an opportunity for those who have been hoping na may magsasalba sa kanila. Kasi frustrated ang tao. You know, our President, PRRD, he is still very well loved. Pero, you know, age has overtaken him. So, maski she wants to do so much, but she is hindered by certain factors.
Tapos, yung sinasakyan niyang platform, parang hindi naman talaga tunay na hinihikayat yung mapaalis si Marcos, kundi parang sa mga nagsasabi sa akin, parang lumalabas lamang na platform for politika. Electoral campaign. Electoral campaign. So, parang flower lang si PRRD, pero ang main game nitong grupo na ito is really to further the political aspirations of those who've been always in all the rallies. Ito yung mga actors. You're referring dito sa limitations of activities na ginagawa ng maisog. Yes. Because for you, PRRD is the centerpiece, should be the centerpiece ng mga pagkilos ng taong bayan to bring real issues. Parang napansin ko pa yung mga sinasabi ni PRRD, parang yung narrative niya ay parang hindi hindi galing sa kanya. Hindi ba? Nung una, palaban siya. Nung ano naman, binago naman yung narrative. May mga nakikiusap na ganito. Pero with this now, if eventually the Vice President will really take the cudgel, we will really have a genuine opposition. Devoid of politics, devoid of people who will just use the President Duterte, Inday Sara, at ito ay gagamitin itong bagong establishment of an opposition to further the interests of the Filipino people. Direktang kang tatangin ng Pilipinas nating mahal. Oh. There was a group launched, I think 3 weeks ago, or almost a month now, at gaining momentum on the grassroots. Yes. Ang pangalan sa grupong ito ay Marcos Alis Dyan. More deliberate and more directional. Ang panawagan nila, there is nothing more to do with the Marcos government but to remove him from office by all peaceful means for the people acting as direct sovereign mandate into the direct action of the parliament of the streets or any other peaceful means allowed by law. Yeah. Direktang pagkilos ng taong bayan. Directional, deliberate. How do you compare that? Yun ang kailangan natin. Yung mayroong direksyon. Mayroong plan of action. Hindi yung puro lamang, rally rito, tapos the same people yung nagsasalita, tapos after the rally, pabayaan na lang yung tao na nakikinig, walang consolidation. In other words, in fact, I recall in one of the meetings that we have with President Duterte, when he presided a meeting, he mentioned that dapat magkakaroon na ng expansion, meaning to say, organized groups already. Multisectoral Para... and directional na. Kasi if you're talking of people power, you need really the people power literally. Pero kung puro daldalan, ito, example, doon sa Davao, napakaraming tao. Pero what happened after that? Nakinig lang yung tao, lipat na naman sa iba. Nasaan yung mga taong nakinig? Were there people who organized them into a group and told them na dito po tayo? Wala. May punto ka dyan. Tama diba? yan. You were there. Ikaw, anong masasabi mo? Ako naman ang magtanong sa'yo. Anong masasabi mo? Do you agree with me what you have witnessed when you were also in that very big, large rally in Davao? Yeah. Ang sagot ko dyan, hindi politiko ang nagtatakda ng pagbabago sa lipunan, taong bayan. At hindi naman automatic na mahuhulog sa puno ng bayabas o sa itaas ng mangga, nakikilos ang taong bayan kung hindi sila namumulat at na-organisa at napapakilos at saka ang ng isang mahirap organisadong pagkilos. Mahirap niyan ka, Eric, yung mga people involved in the narrative, may mga questionable din na sasabihin, galit lang yan kay Marcos dahil natanggal, or galit lang yan kasi hindi nalagay sa pwesto, di ba? Which brings me to the question, anong pagkakaiba kapag Sara Duterte
ang magbibitbit ng totoong sentimiento ng taong bayan sa isang pagkilos na ang layunin ay baguhin ang bulok na pamumuno at hindi matuwid na pamamahala versus sa sinasabi mong may mga electoral